May tanong sa akin, Boss Ray, tanong ko lang po, yung loan ko po ipinasa na nila sa collection agency po yung utang ko. Paano po ba yun? Bibisita po ba sila sa bahay? O rin napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung yung collection agency na pinagpasahan po ng inyong account, bibisita po ba sa inyong bahay. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paninigil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga is, kung yung loan niyo po na ipinasa sa collection agency, paano ba yun? Bibisita ba sila sa bahay? Okay, ito po, no, kasi kung yung nahiram niyo po is galing ng OLA, okay? Depende ho. Kasi kung galing yan sa mga bugo katabusadong online lending apps, yung pong mga mga illegal, yung hindi registered, hindi ho yan tatanggapin ng collection agency. Okay? Tatanggap lamang po na collection agency diyan yung bugok din. Kasi unang-una po na kailangan or requirement para tanggapin ng collection agency yan is yung registration nila. Di po ba? Paano kung tatanggapin ng collection agency ako di rehistrado? Okay, now, kung rehistrado po yung OLA na nahiraman po ninyo, well, definitely yun po yung purpose. Kasi bakit? Kasi po yung OLA, malamang na nahiraman po ninyo is walang kakayanan mag-field visit. Kaya po sila, kumontak na ng kanilang partner para po mabisita po kayo sa bahay. Okay, malamang yan kasi nung tinatawagan kayo, hindi kayo sumasagot. Okay, mamaya ho, i-discuss natin yan kung bakit di nyo sinasagot. Now, kung yan sa mga traditional lending financing ng banks, no, most probably po sa tagal ng panahon na hindi ho kayo sumasagot or hindi pa kayo nakakabayad, kaya ho yan nakipag-partner na rin sa collection agency. Iba-iba ho kasi ng dahilan yan. Okay, so yun ho yung sinabi ko kanina, una, kung yan ay illegal, sa malamang, hindi ho yan tanggapin ng collection agency. Tanggapin man ho yan ng collection agency, bugok din yung collection agency na yon. Kasi number one requirement po para tanggapin yan is dapat registered yung lending or yung OLA. Now, pangalawa, kung yan po ay registered na na OLA, malamang yun ang dahilan yung bisitahin kayo sa bahay kasi nga hindi ho kayo nakakabayad or hindi kayo sumasagot sa kanilang mga mensahe o tawag. Now, yung isa naman po is sobrang haba na kayo ay past due or delinquente, doon yan sa mga regular na lending, financing, tsaka bangko. Okay, eto ho kasi yan. Itong mga OLA po, is wala ho kasing kakayanan padala ng kanilang mga ahente sa inyong bahay. Bibihira ho, mangilan-ngilan, mabibilang nyo ho sa kamay ninyo yung mga nag-field visit. Okay, yung sa mga OLA po na walang kakayanan, yan po yung ginagawa po nila. Kumukontak po sila or nakikipag-partner sa mga collection agency para po mabisita kayo sa bahay. Bakit? Kasi ito yan. Kung yung OLA ninyo na registered, nangaharas, nawawalang niya, most probably nawalang niya na kayo. Kaya hindi nyo na sinasagot yung tawag. Or, pangalawa, may idea kayo na yung OLA na yan, nangaharas, kaya hindi nyo sinasagot. Okay? So, eto po yan. Lagi ko pong sinasabi yan sa aking mga video na kung hindi naman ho talaga kailangan, huwag ho kayong manghihiram. Kasi ho, itong mga OLA, most of them, talagang predatory, lending practices ang ginagawa. Okay? Unang-una, hindi nila dinidiscuss yung utang, yung inyong inihiram. Which is very, very important kasi kailangan maintindihan po nung nanghihiram yung kanyang obligasyon. Di po ba? Kasi definitely may mga advertisement kayong inilalabas. Yung mga bugo katabusadong online lending apps na para enticing, sasabihin, registered sa SEC, tawag ito, yung term nila, mahaba, malaki yung pinapaano, di ba? Yes, nandun yun sa advertisement nila. Now,
Siyempre ho, nagtiwala yung mga manghihiram. Okay? But unfortunately, hindi kasi dinidiscuss yung utang, which is napaka-importante. Batas po yun. The Truth in Lending Act. It's very, very important na maging transparent and fully disclose, no, doon sa mga nanghihiram yung kanilang inuutang. Okay? Kasi ito yan. Pag hindi ho alam, no, nung nanghihiram yung kanyang obligasyon, paano niya mape-prepare yung sarili niya sa pagbabayad? Pangalawang dahilan, hindi ho nagki-credit investigate yung mga yan. Okay? Talagang yan, bigay lang ng bigay. So, syempre, kung yung kliyente wala naman talaga kakayanan magbayad, ba't binibigyan ninyo? Di ba? Unang-una, housewife, estudyante, walang trabaho. Pautangin nyo, saan magagaling pambayad nun? Di ba? Tingnan nyo yung mga ginagawa nyo sa mga tao, pinahihirapan nyo. Hindi nyo na dinidiscuss, ha? Yung The Truth in Lending Act, tapos kung sino-sino pa pinapautang ninyo. Sinisira nyo yung credit record ng tao. Tapos, pag hindi nakabayad, ayan na. Katakot-takot na pamawalang yan na gagawin ninyo. Hindi na nga kayo marunong magpautang, no? Di lalo na sa paniningil, hindi kayo marunong. Kaya ho yan. No, yan ang dahilan kung bakit sila kumukuha ng partner na collection agency. Which is, dapat itong mga collection agency, inaalam yung dahilan kung bakit hindi nakakabayad yung kliyente nila. Dapat inaalam din nila yung ipapartnerin nila na OLA. Okay, hindi ho kasi dapat yan yung makikipag-partner ka. Kasi ako ho, ako dati, nakapagtulong ako na makapagpatayo ng collection agency. Kaibigan ko po yun, so tinulungan ko po siya. So sabi ko sa kanya is, ito, binigay ko sa kanya yung lahat ng kumbaga dapat niya malaman para makapagpatayo ng na collection agency. And ang naging ko sa kanya is alamin niya mismo din yung makikipag-partner sa kanyang lending kung matinubang maningil o magpautang. Kasi baka mamaya sa kanya mabunton yung galit ng mga kliyente. Diba? Kasi tingnan nyo itong mga walang yang online lending apps, yung mga bugok na yan, walang yan inyong mga kliyente, diba? Ihaharas, diba? Kung ano-anong kawalang yan ang gagawin. Tapos, kukuha ng collection agency, pag pinuntahan sa bahay, nabubuntun tuloy ang galit dun sa sa maniningil. Ano kinalaman ho nung maniningil na yon? Di po ba? Yan ho ang mahirap. Ngayon, doon sa tanong ninyo, kung pupunta ng bahay, malamang ho na yun ang dahilan, no? Kaya sila nakipag-partner sa collection agency. Kasi mabibilang nyo lamang po sa daliri nyo sa kamay yung mga nag-field visit na mga OLA. Okay? Kasi po, wala ho silang kakayanan magpadala ho ng kanilang ahente. Dahil nga, alam nila sa sarili nila yung mga kawalangyaan pinagagawa nila. Diba? Ayaw nilang mabalikan. Yun ho yung dahilan. Ngayon, pag napunta na ho yan sa mga collection agency, sila naman gagawa rin ng kanilang hakbang para makasingil. Kasi commission-based ho yan, kalimitan sa kanila. So, dapat yan talaga magtatrabaho ng maayos yan. Talagang kayod marino gagawing pagtatrabaho niya. Tatawag, magme-message, mag-i-email, at pupunta ho sa bahay ninyo kung kinakailangan para ho kayo ay masingil. Now, kung pupuntahan ho kayo ng collection agency, entertainin nyo po. Okay? Just make sure po, ito dapat nasusunod to. Hindi ho dapat sila nangaharas. Dapat may oras yan. Ayun ho dun sa is, hindi dapat mas maaga sa alas 6 ng umaga at hindi dapat late sa alas 10 ng gabi. So, pwede na kayong tawagan o bisitahin ng mga panahon na yon. Tapos, hindi dapat sila nagpapanggap. Tapos, ang pinaka-importante ho sa lahat, dapat nagpapakilala. May papakita sa inyong ID. Kasi ang hirap naman nung kakausapin nyo, hindi nyo kilala yung kausap ninyo. Hindi nyo alam kung anong kumpanya yung nire-represent. Di po ba? At ang pinaka-importante po is dapat documented po na sila po ay inatasan nung lending company na maningil in behalf of them. May papel po yun. Okay? Meron ho yan dapat documentation. Hindi po pwedeng wala. So, hingin nyo rin po yun. And, ang very important po dyan is dapat, na-inform kayo in advance na yung account po ninyo is na-transfer po sa ganitong collection agency and yung collection agency dapat in-inform din kayo na sila na ang humahawak ng account po ninyo.
Okay, doon po sa nagpadala ng katanungan na to, wag ho yung katakutan kung pupuntahan ho kayo sa bahay. Kasi trabaho naman ho talaga nila yon. It's just unfortunate na napunta ho kayo din sa mga bugo katabusadong online lending apps kung dyan nga ho kayo napapunta. Kung doon naman ho kayo napapunta sa mga legitimate na lending financing bangko, kaya lang ho kumukuha ng mga collection agency yan kasi ho, sa sobrang haba na ho ng panahon na hindi ho kayo nakakabayan. Okay, 3 klase ho yun, ha? Yung unang sinabi ko nga, kung yan hindi registered, malabo sa tanggapin ng collection agency yan. Kung may tatanggap man ng collection agency, bugok din yon. Ngayon, kung OLA yan, makikipag-partner yan sa collection agency para kayo po ay mapuntahan sa bahay. Kasi nga ho, most probably, hindi nyo sinasagot kasi baka mamaya, una, nakaramdam na kayo ng harassment or pangalawa, kasi nga, medyo wala pa kayong pera, na kumbaga ayaw nyo sumagot sa tawag kasi wala pa kayong pambayad. Yun ho kasi kalimitan nagiging dahilan eh. Pangatlo, pagka po yan traditional lending, financing, or banks, malamang ho yan kasi sa sobrang haba na ho ng panahon na past due at delinquent, itinransfer na po nila yan sa kanilang mga partner na collection agency. No, wag ho nyo katakutan yung pag-field visit kasi ho, kasama ho sa proseso ng paniningil yun. Tanggapin nyo ho sila. Ngayon, kung kayo po iyaharas, mag-report ho tayo. Meron ho kayong karapatan na tumawag ho ng ating mga alagad ng batas, pulis, or yun dun ho sa inyong mga kabarangay po. No, sa barangay, tumawag kayo ng mga tanod kung talagang winawalang niya kayo. Hindi ho kasi tama na porkit may utang kayo, wawalang yain na lang kayo, iaharas kayo. Hindi ho tama yon. No, kaya nga ho, meron na hong ginawang batas. No, diyan ang ating mga senador, no? So, pagka lumabas po 'yon, pagka kumbaga na-approvean na, i-discuss po natin para po at least malaman niyo rin po yung inyong karapatan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.